Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at aming mga kaibigan. Malugod namin kayong tinatanggap sa pagpupulong ng mga saksi ni Jehovah. Ngayong gabi ay pasisimulan natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah. Ang ating aawitin ay ang song number 93 na may pamagat na Pagpalain ang aming pagpupulong. Halaw ito sa aklat ng awit 93. Kung tayo po ay nasa kalagayan, pakisuyo po na tayo ay tumayo at sundan natin ang himig ng ating muli sa gabing ito, mga kapatid at mga kaibigan namin, ay makakatanggap tayo ng mga espiritual na mga pagpapala mula sa ating Diyos na Jehovah. Ang mga tampok na bahagi sa Biblia na ating tatalakayin ngayon ay ang nasa aklat ng awit 138 hanggang 139. Para sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, mapakinggan natin ang pahayag na huwag magpatalo sa nerbiyos. Susundan ito ng pagtalakay natin na sa mga nahukay nating espiritual na hiyas para sa isang linggong ito. Pagkatapos ay ang pagbabasa ng Biblia sa aklat ng awit 139. Para naman sa maging mahusay sa ministeryo, gagampanan ng mga estudyante ngayong gabi ang kanilang mga atas na maaari nga nating tularan at gamitin sa ating pagmiministeryo. At para naman sa huling bahagi ng ating pulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano, tatalakayin dito ang paksang, ma-enjoy mo ang ministeryo kahit mahiyain ka. At mapanood natin ang video na ginawa ko ang lahat kahit mahiyain ako at kung paanong ang iyong bautismo ay nagdudulot ng higit na kaligayahan. Pagkatapos niyan ay ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia gamit ang aklat natin na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya talagang kapanapanabik nga ang inihandang mga programa ng ating tapat at matalinong alipin para sa atin sa ngayong gabi. Agad na nga tayong dumako sa unang bahagi, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos. Para sa 10 minutong pahayag na ang paksa ay huwag magpatalo sa nerbiyos. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Florence Umali. Sino sa atin ang mahilig kumain? Sigurado, marami, pero mukhang ilan sa atin ay mahiyain. Sigurado, syempre, pag na-invite tayo sa isang kainan o sa isang gathering, excited tayong mag-share nung mga pagkain na pinaghandaan natin. Tapos, excited din tayo na matikman, masubukan yung mga niluto ng mga kapatid na ibang pagkain. Sa katulad na paraan, yung mga pagpupulong natin, para yung mga kainan o mga gathering sa espiritual. Tapos, si Jehovah yung host. Siya yung nagpasimula noong gathering. Kaya, syempre, gusto natin ibigay yung best natin dun sa gathering na yun. Pero ano kaya yung makakatulong sa atin? Ano kaya yung dahilan para mag-share tayo doon sa gathering na yun? O kaya sa pagpupulong ngayon? Tingnan natin yung una nating teksto. Awit 138, 1. Pwede niyong itap sa mga gadgets ninyo. Awit 138.1. Tingnan natin, ano kaya yung dahilan para makibahagi tayo doon sa kainan na yun. Sabi dyan, pupurihin kita ng buong puso. Sa harap ng ibang Diyos, aawit ako ng mga papuri. So, syempre, sang-ayon kayo. Kaya tayo nandito, katulad ng sabi sa teksto, gusto nating mapuri si Jehovah ng kalahati? Hindi. Ng buong puso. Kaya maraming paraan para mapuri natin si Jehovah sa pulong. Katulad ng awit kanina, umawit tayo ng malakas. At pati ba yan sa mga kapatid, excited tayong dumalo, makamusta sila. Pero isa sa mga paraan para mapuri natin si Jehovah ay yung pagkokomento. Oo, excited tayo na maghanda sa pulong, makapag-share ng mga pagkain na niluto natin sa diwa o yung komento. Kaya lang, hindi ko kasi kayang magtaas ng kamay. Kinakabahan talaga ako eh. Hindi ko kayang labanan yung daga sa dibdib ko. Ano kaya yung makatulong sa atin? O, doon naman tayo sa verse 3. Verse 3. Dito tayo sa awit 138 pa rin, talatang 3. Tingnan natin, ano kaya yung provision ni Jehovah para makapag-komento tayo? Sabi sa verse 3, nang araw na tumawag ako, sinagot mo ako. Pinatatag mo ako at pinalakas.
ng araw na tumawag ako, sinagot mo ako. Ano yung punto dito? Kapag kinakabahan tayo at gusto nating magkomento, humingi tayo ng tulong kay Jehovah. Total, siya naman yung host ng pulong na to eh. Ano kaya pwede natin sabihin sa prayer? O bago tayo magtaas ng kamay, bago tayo sumagot, pwede tayo mag-pray. Sana po, Diyos na Jehovah, tulungan niyo ako magkaroon ng lakas ng loob. O syempre, papakinggan niya yung request natin. Ano pa? Sa pamamagitan din ng panalangin, pwede niyang ipaalala sa atin, ano ba yung dahilan bakit tayo nagkokomento? Ito ba yung makilala tayo ng mga kapatid? Ito ba yung masabi na nag-participate lang tayo? Hindi ano? Siyempre, kukonect natin sa verse 1 para mapapurihan siya. Na para bang doon sa gathering, sa handaan, meron tayong ambag para doon sa host. Meron tayong share. Hindi lang tayo pumunta doon, kumain, kung hindi, nagbahagi din. Kaya pwede nating i-apply yan mamaya sa mga talakayan. Kapag kinakabahan tayo, hingi tayo tulong kay Jehovah. Saka tayo magkomento. Ika nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. O kaya, hindi mo mapapapurihan si Jehovah kung hindi mo susubukan din magtaas. Pero ibig sabihin ba nun kapag ninenervyos ka o kinakabahan ka, wala na, hindi ka na kinoconsider ni Jehovah. Hindi mo na siya pwedeng mapuri. Ang kinoconsider niya lang ang kinoconsider lang niya na napupurihan siya yung ibang nagtataas o yung ibang nagkukomento. O tingnan natin yung verse 6 naman. Tingnan natin, ano ba yung ibig sabihin kapag ninenervyos ang isa? Negatibo ba ito? O meron tong positibong resulta o dahilan? Dito sa verse 6, kahit mataas si Jehovah, nagbibigay pansin siya sa mapagpakumbaba. Pero ang mapagmataas ay kilala lang niya sa malayo. Ano yung punto? Kapag ninenervyos ka o kapag kinakabahan ka, good sign pala yan na humble ka. Bakit? Ayon dun sa reference natin, kung titignan natin, may mga senyales, na magandang senyales ang nervyos. Halimbawa, may mga tanong dito. Natatakot ka bang malimutan ang gusto mong sabihin? O baka mali ang masabi mo pag nagkomento ka? Nag-aalala ka ba na baka hindi kasing husay ng komento ng iba ang ikokomento mo? Ano pa? Kinakabahan ka ba kahit iniisip mo pa lang na magtataas ka ng kamay para magkomento? Kaya magandang sign yun. Ibig sabihin, kung ninenervyos ka, aasa ka ulit kay Jehovah. Pero doon sa reference, may sinabi, pero gusto rin ni Jehovah na purihin mo siya at patibayin ang iyong mga kapatid sa pagpupulong. Ibig sabihin, kahit magandang senyales yung nervyos o yung kaba, hindi tayo hihinto, hindi tayo magpapapigil doon sa nervyos. Halimbawa, sa gathering, kapag yung niluto natin, alam natin masarap. Alam natin ito yung cravings ng kapatid. Mahihiya ba tayo na i-share yun? Iisipin ba natin? Hindi ko na i-share, baka maalatan yung kapatid. O kaya masyadong matabang. O hindi, di ba? Excited tayong i-share yung niluto natin. Ganon din sa pulong. Mga kapatid, excited tayo sa komento ng bawat isa. Ito man ay maikli, mahaba, malalim, mababaw. Dahil yan ay pinaghandaan ninyo. Kaya tingnan natin, ano yung matututunan natin dun sa artwork, sa ating workbook. Makikita natin sa artwork ang isang situation na madalas nating ma-experience sa mga pulong natin. Diyan sa artwork, nakita natin yung sister, nagtataas ng kamay. Siguro medyo kinakabahan siya, pero tinry pa rin niya. So tinry niya magkomento sa isang talakayan. Kaya lang minsan, gusto natin malaman, bakit kaya yung mga kapatid, ang gagaling nila magkomento, parang hindi sila kinakabahan. Ano kaya yung mga tip na pwede nating gamitin din? Salamat sa artwork. Makikita natin, mga kapatid, sa reference, merong tip. Sabi, base sa Watchtower 2023, April, page 21, paragraph 7, hindi tayo gaanong kakabahan kung maikli lang ang komento natin. So meron palang standard, meron palang guideline kahit sa pagkokomento lang. Halimbawa, ang komento pala dapat ay 30 seconds o less. Bakit? Ano yung logic sa likod nun? Kasi, mentras mas mahaba yung komento mo, mas kakabahan kang i-deliver yun. Halimbawa,
Kapag yung explanation mo mahaba, syempre mas maraming salita kang sasabihin. Mas maraming punto kang i-deliver o i-explain. Kaya baka may mental block ka, ano nga may susunod na punto? Pero kung maikli lang yung komento natin, less than 30 seconds, tapos isang punto lang, madali mong matandaan. Tsaka yung makikinig, madali ding matatandaan yung komento mo. Kasi isang punto lang. O ano pa? Diyan sa reference natin, sinabi din, base sa Kawikaan 21.5, maghandang mabuti. Kasi di ba pag naghahanda tayo, yung komento natin sa diwa, pinaplansya natin. Yung mga gusot na itutuwid natin. Hindi katulad kapag on the spot tayo nagkomento, parang yung pagluluto, kapag on the spot ka nagluto, tinignan mo sa YouTube yung recipe, yung ingredients, baka kalabasan masyadong maalat, masyadong maanghang, masyadong matabang. Sa komento, kapag pinaghandaan, mapapaiksi mo pa yung komento mo. O ano pa? May mga references din dyan, halimbawa, sa Bantayan, Enero 2019, pages 8 to 13, may mga tips pa dyan. Pwede nating bulay-bulayin, pwede nating itry, pwede nating i-apply yung mga tips dyan. Halimbawa, kapag kinakabahan pa rin tayo sa pagkokomento, pwede nating isipin, bakit nga ba ako nagkokomento? Kasi baka may mapatibay tayo. Parang sa pagkain, yung niluto mo, baka yun yung cravings nung kapatid. Baka yun yung kailangan niyang sustansya. Imagine kapag yung komento mo, hindi mo shinare. Baka naman yung kapatid, hindi mapatibay. Sayang naman. Kaya excited tayo doon sa mga komento nyo mamaya, mga kapatid. Lalo na sa paghuhukay. Kaya manabik tayo doon sa mga komento. Sana makapag-share tayo ngayong gabi sa spiritual na gathering na to na hinost ni Jehovah. At tandaan, magagawa mong mapuri ang Diyos kung hindi ka magpapatalo sa nerbiyos. Maraming salamat, Brother Umali, sa isang nakapagpapatibay at nakapagtuturong pahayag. Tayo ngayon, mga kapatid, ay dadako na sa espiritual na hiyas. Ito ay 10 minutong talakayan. Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Vince Daulong. Tayo na po'y dumako sa ating spiritual na hiyas. Sino po ang nais magbasa ng Awit, Kabanata 139, talatang 21 hanggang 22? Pakisuyo po kay Sister Vasquez. Hindi ba napupuot ako sa mga napupuot sa iyo, O Jehovah, at namumuhi ako sa mga lumalaban sa iyo? Puro puot ang nararamdaman ko sa kanila. Talagang naging mga kaaway ko sila. Salamat po sa pagbasa. Para po sa ating unang tanong, kahilingan ba sa mga Kristiyano na patawarin ang lahat ng nagkakasala sa kanila? Sister Shares, Lara, pakisuyo. Isa nga pong kahilingan sa mga Kristiyano na magpatawad sa mga nagkasala sa kanila kahit na ilang beses pa po iyon o kahit na ang nagkasala sa kanila ay naalis pa sa kongregasyon. Dahil hindi nga po papatawarin ni Jehovah yung mga hindi nagpapatawad sa kapwa nila. Pero may mga sitwasyon din po na hindi hinihilingan o obligado ang Kristiyano na magpatawad. Yun nga po ay kung ang isa ay sinasadya na makagawa ng kasalanan at hindi pa rin nagsisisi, pati na rin po yung gumagawa ng masama sa iba. Salamat po sa mahusay na sagot. Dumako na po tayo sa ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Pakisuyo po sa gitna. Nagustuhan ko nga po yung awit, yung binanggit po sa awit 139:1. Sabi po dito, O Jehovah, sinuri mo ako at nakilala mo ako. Nagustuhan ko nga po itong teksto na to dahil ipinapakita po nito na lubos tayong kilala ni Jehovah at alam na alam niya ang ating iniisip, nadarama at ginagawa sa araw-araw. Pinapawi rin po nito ang aking pangamba
at nagbibigay ng kapanatagan sa akin. Dahil nga po, hindi tayo nag-iisa dahil laging nauunawaan ni Jehovah ang ating kalagayan. Salamat po, Brother Miranda. Pakisuyo po kay Brother Bart Shares. Natutunan ko po sa awit 138:2 na kapag nangako si Jehovah, tinutupad niya po palagi iyon at mas ginagawa niya pang higit sa pinangako niya. Kaya gusto ko po siyang tularan. Halimbawa po, kapag nangako din po ako ng isang panahon ngayon ng isang bagay, dapat natuparin ko din po ito. Mahalaga po iyon kasi pagpapakita po ito ng katapatan. Salamat po. Sa atin pong Zoom, pakisuyo po kay Sister Maria Licanda. Sister Licanda, pakisuyo. Awit 138 verse 7. Pakisuyuan na lang po natin kay Sister Cheryl Nablea. Sa awit 139:2, mababasa doon na, alam mo kapag umuupo ako at kapag kumatayo ako, mula sa malayo ay alam mo ang mga iniisip ko. Natutunan ko sa ulat na ito na ang pagsusuri ni Jehovah sa mga lingkod niya ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya naman napanatag ako dahil ang pagsusuri ni Jehovah ay hindi ko dapat katakutan, kundi dapat ko itong ipagpasalamat dahil patunay ito na nais niya tayong gabayan sa tamang landas. Salamat po. Pakisuyo po kay Sister Ampi Calso. Sa awit 139 verse 23, malaki ang naitulong sa akin. May mga araw na hindi nagawa ng isang tao ang gusto ko at iyan ang kabiguan ko. Diyan pumapasok ang laman ng puso. Kaya dapat kong suriin, alamin at kung ano ang kinababahala ko. Salamat po. Kay Sister Rizal. Sa awit 139:3, pinapakita po doon na nakikita ni Jehovah araw-araw yung ginagawa natin. Tama man ito o mali. Sinabi pa nung teksto na familiar siya sa lahat ng ating lakad, na nangangahulugan na pinakiingat-ingatan o pinakatangi-tangi ni Jehovah yung mga mabubuting gawa natin kasi finifilter niya yung tinitingnan sa atin. So ibig sabihin, nakafocus lang po si Jehovah doon sa tama nating ginawa. Nakakapagpatibay po ito sa atin kasi alam natin na talagang may malasakit sa atin si Jehovah at interesado siya sa atin. Ano pa, tinatapon niya yung mga mali nating gawa at hindi niya kinakalimutan yung mga mabubuti nating gawa. Salamat po, Sister Mihulio. Pakisuyo po kay Sister Masangkay. Sa awit 39:4, sinabi po doon na bago lumabas ang salita sa bibig ko, o Jehovah, alam na alam mo na yan. Kaya minsan po, pag nagpe-pray po tayo, may mga time na sinasagot ni Jehovah God yung ating panalangin. Pero meron ding panalangin na tila naantala. Pero kailangan lang po natin na hintayin yon yung sagot doon sa panalangin natin. Dahil yung tulong na mula kay Jehovah, yun po yung pinakamagaling sa lahat. Salamat po. Kay Sister Tina Di Macali, pakisuyo. Sa awit 138 po sa ikalawang bahagi, at sabi po dito, pupurihin ko ang pangalan mo dahil ang iyong tapat na pag-ibig at katapatan dahil dinadakila mo ang iyong pananalita at pangalan ng higit pa sa lahat ng iba pang bagay. Sa akin pong pagmiministeryo, hamon po talaga yung mga alalahanin, pag-aalinlangan ko, minsan iisip ko po muna na unahin yung ibang bagay bago po ako magministeryo. Pero gaya po ng teksto, higit po palang mahalaga ang pagpuro kay Jehovah at unahin siya sa aking buhay. Salamat po. Pakisuyo po kay Sister Abellanosa, pakisuyo. Sa likod.
Doon din po sa awit 138:2, sinabi doon sa huling bahagi na dinadakilan ni Jehovah ang kanyang pananalita nang higit pa sa kanyang buong pangalan. Kaya sa diwa, yung lahat ng pinangako ni Jehovah sa atin, inaasahan nating tutuparin yun sa nahigit pa sa inaasahan. Salamat po. Sister Umali, pakisuyo. Sa awit 139:8, binanggit po ni David sa awit niya na kung aakyat ako sa langit, naroon ka. At kung ihiga ako sa libingan, naroon ka. Ibig bang sabihin nito na si Jehovah ay nasa lahat ng dako o omnipresente? Ang sagot po ay hindi. Kasi hindi na po kailangan bumaba o pumunta ni Jehovah sa lugar kung nasaan tayo para tulungan tayo, kundi ginagamit niya yung kanyang banal na espiritu para patnubayan at tulungan tayo. Kaya lubos na nagtiwala si David na kahit nasaan man siya, tutulungan siya ni Jehovah. Salamat po. Brother Rizal Mihulio, pakisuyo. 139 verse 14, sabi ron kamangha-mangha, pinupuri kita dahil sa kahanga-hanga para na kamangha-mangha ang pagkagawa sa akin. Gusto natin na gayahin si David sa ganong pangmalas na binulay niya yung mga gawa ni Jehovah at napatunayan niya na talagang yung gawa ni Jehovah ay hindi produkto ng ebolusyon kundi ng paglalang. Kaya dito makikita natin na hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga tsorya ng edukasyon ngayon tungkol sa ebolusyon, bagkus tulad ni David, kailangan nating siyasating mabuti yung pagkagawa sa atin. Pakisuyo po sa gitna. Para sa huling komento. Kuya, sa awit 139 verse 14, na-realize ko na karapat dapat purihin si Jehovah dahil kamangha-mangha ang pagkakagawa niya sa atin. Ito rin ay isang paalala na dapat kong pahalagahan at ingatan ang buhay na ibinigay niya bilang isang mahalagang regalo. Kaya sisikapin ko pong ipagpatuloy ang Bible study ko para ipakita ang papasalamat ko sa Kanya. Salamat po sa inyong mga nakapagpapatibay na komento. Paumanhin po sa mga hindi natawag. Maraming salamat, Brother Daulong, sa panguna sa talakayan ng espiritual na hiyas. Ngayon tayo ay tutungo na sa una nating estudyante. Ang kanyang bahagi ay ang pagbabasa ng Biblia. Ang kanyang babasahin ay ang aklat ng awit 139 verse 1 hanggang 18. Babasahin ito sa atin ni Brother Andrew Panganiban. O Jehovah, sinuri mo ako at kilala mo ako. Alam mo kapag umuupo ako at kapag tumatayo ako. Mula sa malayo ay alam mo ang mga iniisip ko. Pinagmamasdan mo ako kapag naglalakbay ako at kapag humihiga ako. Pamilyar ka sa lahat ng ginagawa ko. Bago pa man lumabas ang salita sa bibig ko, O Jehovah, alam mo na iyon. Sa likod at sa harap ko, pinalibutan mo ako at ipinatong mo sa akin ng kamay mo. Ang gayong kaalaman ay hindi ko kayang unawain. Iyon ay napakataas at hindi ko maabot. Saan ako makatatakas mula sa iyong espiritu? At saan ako tatakbo para makapagtago mula sa iyo? Kung aakyat ako sa langit, naroon ka. At kung hihiga ako sa libingan, naroon ka. Kung lilipad ako gamit ang mga pakpak ng bukang liwayway para manirahan sa pinakamalayong dagat, doon man ay papatnubayan ako ng kamay mo at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung sasabihin ko, tiyak na itatago ako ng kadiliman. Ang gabi ay magiging liwanag sa palibot ko. Kahit ang kadiliman ay hindi magiging napakadilim para sa iyo, kundi ang gabi ay magiging kasing liwanag ng araw. Ang kadiliman ay kapareho ng liwanag para sa iyo. Dahil nilikha mo ang aking mga bato, iningatan mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri kita dahil sa kahangang-hangang paraan ay kamangha-mangha ang pagkakagawa sa akin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Alam na alam ko ito. Ang mga boto ko ay hindi tago sa iyo nang gawin ako sa lihim. Nang habihin ako sa kalaliman ng lupa. Nakita ako ng mga mata mo kahit noong binhi pa lang ako. Ang lahat ng bahagi ko ay nakasulat sa iyong aklat tungkol sa mga araw ng mabuwang mga iyon.
bago pa mabuo ang alinman sa mga iyon. Kaya napakahalaga sa akin ng mga kaisipan mo. O Diyos, pagkarami-rami ng mga iyon. Kung susubukan kong bilangin, mas marami pa ang mga iyon sa mga butil ng buhangin. Pagising ko, kasama pa rin kita. Maraming salamat, Brother Panganiban, sa mahusay na pagbabasa sa iyong bahagi. Si Brother Andrew ay sinasanay sa pagiging natural sa ating brochure na pagtuturo. Ayon sa ating brochure, magagawa natin ito kung natural at mula sa puso ang pamamaraan ng ating pagsasalita o ng ating pagbabasa. Ano ba yung kahalagahan ng pagiging natural natin mga kapatid kapag tayo ay nagbabasa ng publikasyon? Pinapakita nga nito na pamilyar tayo doon sa babasahin o aralin na binabasa o pinapangaral natin. O nakikita ito ng mga nakakausap natin sa ministeryo at tayong mga tagapakinig. Katulad ng sa bahagi ni Brother Panganiban, naging matatas yung kanyang pagbabasa dahil malamang ay naganda nga siya ng mabuti at naging pamilyar doon sa kanyang binasa sa Bible. Kaya nakatulong din yung pagiging natural para lumabas yung emosyon doon sa kanyang binabasa. Kaya nakita natin yung kanyang tono ng boses na gusto niyang marinig o maintindihan natin yung kanyang binabasa. Kaya nakita namin na ikinapit mo yung aralin na ito at nakinabang kaming mga tagapakinig mo. Maraming salamat, Brother Panganiban. Ngayon tayo na itutungo sa ikalawang seksyon ng ating pulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Sa unang bahagi, ito ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang setting nila ay pampublikong pagpapatotoo. Ito ay gagampanan sa atin ni na Sister Jocelyn Vasquez at Sister Lota Maglangit. Atin silang tunghayan. Good morning po. Good morning din. Ikaw po ba yung muling nakapila? Kayo po bang magpapa-check up or may kasama po kayo? Oo, ako lang mag-isa. Anong ipapa-check up niyo po? Kasi inuubo tsaka sipon ako eh. Alam mo, 1 week na hindi pa gumagaling tong ubo ko. Kaya tuloy hindi ako makapagtrabaho. Ang hirap talaga ng may sakit. Ikaw, anong ipapatingin mo sa doktor? Itong tuhod ko. Pinapa-check up ko na rito at iniinuman ko na rin po ng iba't ibang klaseng gamot. Pero wala pa rin pagbabago. Talaga? Opo, nakakasawa lang uminom ng gamot. Oo, talagang mahirap yun. Sa tingin niyo po, darating pa po kaya ang panahon na mawawala yung ating mga sakit na nararamdaman ngayon? Wala akong idea tungkol dyan. Alam niyo po ba na may magandang pangako ang Diyos na nakaulat sa Biblia? Basahin ko po sa inyo, ate. Sabi po dito sa Lucas 33:24. Sabi po dito, walang nakatira doon na magsasabi, may sakit ako. Anong sabi po ng teksto, Ate Lota? Sabi dyan, walang magsasabi na may sakit ako. Talaga? Totoo ba yan? Kasi parang ngayon ko lang narinig yan. Opo, makakatiyak po tayo dahil ang Diyos mismo na Yehova ang nangangako nito. Ikaw, naniniwala po ba kayo sa Biblia? Naniniwala naman ako sa Bible. Kaya ano pong dapat nating gawin? Siguro magdasal o di kayo umasa sa Diyos. Opo, talagang yun po yung kailangan natin, Ate Lota. At pwede po nating pag-aralan yung Biblia. At higit sa lahat, yung panalangin po mismo ang nakakatulong sa atin. Mag-aral ng Bible. Naku, para yatang mahirap yan kasi ang kapal ng Bible. Opo, pero mas maganda po talaga na pag-aralan iyon para makakuha din po tayo ng magagandang mga punto dito at umasa din po tayo. Talaga? Naku, paano yan? Andiyan na yung doktor. Ako na yung susunod. Opo. Pero ako nga pala si Jocelyn. Ikaw po. Ako si Lota. Opo. Pwede ko bang makuha yung number mo, Ate Lota? O sige, ito yung number ko. 0923. And maraming salamat, Sister Vasquez, pati na rin sa inyong partner, Sister Maglangit. Isa sa paraan nga para maging epektibo tayo sa ating pangangaral ay yung pagmamasid sa ekspresyon ng muka at kilos ng katawan ng ating kausap habang kinakausap natin siya. Doon natin nalalaman kung talaga bang interesado yung nakikilala o nakakausap natin sa ministeryo. Katulad ng sa ginawang presentasyon ni na Sister Vasquez,
Pinagbasdan niya muna yung kanyang kausap, kinamusta, inalam yung mga kasulukuyang sitwasyon ng kanyang kausap, at saka niya inopen up yung pag-asa sa Bible na may kinalaman sa sakit. Kaya naging natural lang din yung kanilang pag-uusap, hindi pinilit ni Sister Jocelyn na palawakin pa masyado yung kanyang sinasabi. Naging direct siya sa punto at naging madali ngang iyong maintindihan para doon sa kanyang kausap. Kaya nakita namin, Sister Vasquez, na yung pagkakapit mo sa aralin na ito. Maraming salamat, pati na rin po sa inyong partner kay Sister Maglangit. Para naman sa susunod na bahagi, ito ay ang paggawa ng mga alagad. Ito ay gagampanan sa atin ni Sister Teresita Herotani kasama si Sister Carmen Infanso. Ang kanilang setting ay pampublikong pagpapatotoo. Ialok at ipakita kung paano ginagawa ang pag-aaral sa Biblia. Atin nga silang tunghayan. Pwede mag-share ng table? Salamat. Ang daming tao sa mall. Taga rito ka sa Parañaque? Oo, dito na ako sa 4th State nakatira. Ako nga pala si Tess. Ano ang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Carmen. Carmen, ikinagagalak kitang makilala. Gusto ko sanang kunin na rin itong pagkakataon na to na bigyan ka ng tracts. Isa akong saksi ni Jehovah. Ito, ibigay ko sa iyo ito. Okay, thank you. Ayan. Alam mo, Carmen, napakaganda ng tracts na yan na binigay ko sa iyo. Kasi sa panahon natin ngayon, marami tayong mga problema at marami rin tayong mga katanungan sa buhay. Hindi rin natin alam kung saan natin kukunin o saan tayo makakakuha ng tumpak na kasagutan. Marami nga akong katanungan kaso hindi mo nasasagot, hinayaan ko na lang. Ganun ba? Alam mo ba na sinasagot ng Biblia ang lahat ng katanungan natin at milyon-milyon tao na ang natulungan nito? Hindi ko alam Pwede nga magbukas ng isang teksto sa Biblia, okay lang? Sige, okay lang. Dito sa Juan 17:17, pakibasa. Pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Yan. Ano ang sinasabi sa atin ng tekstong ito? Ang Biblia ay katotohanan at ito ay salita ng Diyos. Ayan, salamat sa sagot mo. Palagay mo ba makapagtitiwala tayo sa mga payo ng Biblia? Oo naman. Pero wala akong idea tungkol sa Biblia Gusto mo bang magkaroon ng kaalaman sa Biblia? May papakita ako sa iyong maikling video kung paano ginagawa ang pag-aaral ng Biblia. Ito, pasuyo. Okay. Ayan. Anong masasabi mo sa napanood mo, Carmen? Hindi pala obligadong maging saksi ni Jehovah. Kahit na mag-aral ka ng Biblia sa mga saksi, at ako pa ang pipili ng lugar, araw at oras. Teka, bakit kayo nagtuturo sa mga tao na hindi naman sumasama sa inyong relihiyon? Ang pangunahing motibo namin ay pag-ibig sa Diyos na Jehovah. Pangalawa, pag-ibig sa aming kapwa. Tumutulong kami sa mga tao na malaman kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos at mga layunin niya. Napakaganda ng motibo ninyo. Salamat. At kung interesado ka, Carmen, dadalhan kita ng Biblia at publikasyon na gagamitin natin sa pag-aaral. Gusto mo puntahan kita sa bahay mo? Okay, gusto ko sana. Kaya lang, maliit ang bahay namin Kung okay lang sa'yo, magkita na lang tayo sa kanto ng 4th State. May coffee shop doon. Oo naman. Anong araw at oras ang gusto mo? Monday, 10 a.m. kung okay lang sa'yo. May pulong kami ng 7 p.m. pero okay lang. Pwede ka ba ito ng susunod na Monday? Magkita tayo? Okay, sige. Yan. Carmen, pwede makuha na rin ang contact number mo para tawagan kita kung pupunta na ako sa usapan natin. Sige, kopyahin mo na lang. Ito yung contact number ko. Ayan, salamat. Thank you. Maraming salamat, Sister Hirotani, sa inyong bahagi at gayon din sa inyong partner kay Sister Carmen Infanso. May papakita nga nating determinado tayo na matuto yung ating kausap
Kung nagsiset tayo ng schedule, depende doon sa available na schedule ng ating kausap. Katulad ng ginawa ng ating dakilang guro na si Jesus, kahit napagod at gabi na, ay nangaral pa rin siya kay Nicodemo dahil yun ang pinakakumbinyente sa kanyang oras. Kaya ganyan din sa presentasyon na ginawa ni na Sister Hirotani, pinakita doon na determinado siyang turuan yung kanyang kausap tungkol sa Bible dahil handa siyang i-adjust yung kanyang sariling schedule para lang maturuan siya. Diba? Nag-iba sila ng venue, nag-iba ng oras. Magandang gawin din iyon mga kapatid dahil doon makikita rin natin na gusto o handang matuto ng ating kausap sa ministeryo tungkol sa Bible. Kaya nakita namin sa presentasyon ninyo, Sister Tess, na ini-apply nyo yung aralin sa pagpapakita ng pagiging determinado. Muli, salamat po, pati na rin sa inyong partner, kay Sister Infanso. Para naman sa susunod na bahagi, ito ay isang pahayag sa loob ng 5 minuto. Ang tema, ano ang pwede kong gawin kung masyado akong mahiyain? Ito ay gagampanan sa atin ni Brother Jonel de Los Angeles. Kung ano ang tingin mo sa iyong sarili, iyon din ang magiging tingin sa iyo ng iba. At syempre, iyon din ang magiging trato nila sa iyo. Baka ang ilang sa atin ay kagaya ng saloobin ng kabataang si Leticia. Ang sabi niya, numero 1 akong pentasera sa sarili ko. Sinabi naman ng kabataang si Eliza, may taong napakaganda, pero feeling niya, pangit siya. May tao namang hindi masyadong maganda, pero feeling niya, siya ang pinakamaganda. Depende lang iyan kung may kumpiyansa ka o wala. Kaya base sa sinabi ng 2 kabataang nabanggit, masasabi natin na ang pagiging mahiyain ay sanhi na ang una, pagiging mababa ang kumpiyansa sa sarili, at pangalawa, kaisipang mali ang mga magagawa niya. Marami tayong kapatid na dating mahiyain, pero ngayon may kita natin na masisigasig ng pioneers, ministerial na mga lingkod, elders, Bethelite, o nasa ibang sagradong atas ng paglilingkod. At talagang nakapagpapatibay ang kanilang pagsulong mula sa pagiging mahiyain tungo sa pagkakaroon ng tamang kumpiyansa sa sarili. Meron din tayong mga Bible study at mga kaibigang interesado na patuloy na nagsisikap na makadalo sa ating mga pagpupulong kahit na nasa Zoom sila. Pinaglalabanan nila ang tukso at hamon para makapanindigan para sa dalisay na pagsamba kasama ang mga lingkod ng Diyos. Sa maikling pahayag na ito, alamin natin ang 3 praktikal na mungkahi kung paano mapagtatagumpayan ang pagiging mahiyain. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang di maganda at magandang epekto ng pagiging mahiyain. Pagkatapos, magbigay tayo ng 3 karaniwang ikinababahala ng mga mahiyain. Okay, sa unang punto, ano ba ang di magandang epekto pag ikaw ay mahiyain? Ito po, pwede mong mapalampas ang pagkakataong makipagkaibigan at makipagsamahan sa iba. Pero, meron naman pong magandang epekto ang pagiging mahiyain. Makakatulong iyan para mag-isip muna bago magsalita, maging mapagmasid, at maging mabuting tagapakinig. Kaya sabi ng ating referensya na tanong ng mga kabataan, mga sagot na lumulutas, Volume 1, sinasabi doon na hindi porke mahihain ka ngayon, lagi ka nang mahihain. May magagawa ka para makontrol ito. E di puntahan na natin ngayon yung 3 praktikal na tulong. Paano ba natin ito magagawa? Sa mga kapatid natin at mga bisita na mahiyain. Tandaan nyo lang po ito. Una, huwag magkumpara. Sa English, sabi dyan, do not compare. Ano yung teksto na magagamit natin? Galatia 6:4. Kundi suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga pagkilos, sa gayon, magsasaya siya dahil sa mga nagawa niya at hindi dahil ikinumpara niya ang sarili niya sa ibang tao. Kaya personal goal natin, makontrol ang pagiging mahiyain, hindi ang maging kaibigan ng lahat. Ayan, tandaan po natin, hindi naman pala kinakailangan maging kaibigan ng lahat. Kinakailangan lang na, sabi dyan, makontrol ang pagiging mahiyain. E di pangalawa,
So after natin, hindi ikumpara yung sarili natin sa iba, pangalawa, magmasid. Sa English, observe. Bakit? Marami tayong matututunan sa mga kapatid natin na mga regular pioneers at mga kapatid na mahusay pagdating sa komunikasyon. Communication skills sa English. So, kung paanong ang bakal ay napatatalas ng bakal, sabi sa Biblia, gayon din naman kapag mayroon tayong mga kaibigan at mga nakakasama na mahusay sa pakikipagtalastasan. Pangatlo, magtanong. Ask. Bakit po ito mahalaga? Hindi natin alam kung anong iniisip ng iba. Ngayon, kapag tayo po pala yung nauuna na magtanong, ang ibig sabihin lamang noon ay hindi natin pinupuntang atensyon sa atin, kundi sa ating mga kinakausap o nakakausap. At karagdagang tips mga kapatid, baka ang kailangan mo lang ay makapagpasimula ng pakikipag-usap sa pamamagitan ng pagngiti at isang hello. Masyado ka bang mahiyain sa pamamagitan ng mga tips na talakay natin? Sana mabawasan ang iyong pagiging mahiyain. Maraming salamat, Brother De Los Angeles, sa isang mahusay na pahayag. Si Brother Jonel ay pinapansin sa ating brochure na pagtuturo nakapagpapatibay at positibo. Para maging nakapagpapatibay at positibo nga tayo, kapag tayo ay nakikipag-usap sa ministeryo ayon sa ating brochure, magkaroon tayo ng positibong pananaw sa mga nakakausap natin, limitahan din natin yung sinasabi nating mga negatibo at gamiting mabuti yung salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya nakita natin sa pahayag ni Brother Jonel na ipinakita niya yung maganda at hindi magandang epekto ng pagiging mahiyain sa isang tao. Sa halip nga na mag-focus doon sa negatibong epekto nito, doon siya nagtuon ng pansin sa solusyon o mga bagay na pwedeng gawin kung paano mababawasan o maaalis yung pagkahiya. Kaya nakita rin naman natin na ginamit ng mahusay ni Brother Jonel yung Bible sa kanyang pahayag dahil ginagamit niya ito bilang pagsuporta doon sa kanyang sinasabi may kinalaman sa pagiging mahiyain. Kaya nakatulong nga rin ang pagiging positibo mga kapatid para makita ng mga nakakausap natin na kaya tayo nangangaral ay dahil tayo ay inuudyukan ng pag-ibig at para matulungan nga natin sila. Kaya muli maraming salamat Brother Jonel sa isang mahusay na pahayag at sa pagkakapit ng aralin na ito. At dyan nga nagtatapos ang seksyon ng maging mahusay sa ministeryo. Ay maraming salamat muli sa ating mahusay na estudyante sa pagganap ng kanilang mga bahagi. At ngayon ay dadako na tayo sa ikatlong seksyon ng ating programa, ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago yan, tayo muna ay aawit sa song number 59 na ang pamagat ay Papurihan si Jehovah. Ito ay halaw sa aklat ng awit 146 verse 2 at inyong sundan ang himig ng musika. Mahiyain ba kayo mga kapatid? O baka ayaw nyo lang na mapansin kayo ng iba? O di ba? Minsan yun ang mga iniisip natin kapag tayo ay mukhang nahiya sa ating mga pananagutan, lalo na kapag tayo ay nagabahay-bahay. O kaya kung minsan, naging mahiyain tayo dahil kapag mga bagay na kapag nakipag-usap tayo sa iba, napipigilan tayo ng pagiging mahiyain. Kaya kung ano man yung gusto nating gawin, kapag nagtuturo tayo nangangaral, hindi natin magagawa. Pero sa kabilang panig naman, eto mga kapatid, balanse lang tayo, hindi puro negative lang tayo. Meron namang mga bagay na nagagawa ang pagiging mahiyain. Maraming lingkod sa Jehovah na napagtagumpayan ito, ang pagiging mahiyain. At ang resulta nito, na-enjoy nila ang ministeryo. Pero ano kayang ginawa nila? Ano kaya matutuhan natin sa kanila? Bueno, mga kapatid, ito ay pagtalakay at mamaya doon sa ating mga tanong at sagot, ayon sa ating mga panood na video, paisuyo, huwag tayong mahiyang magkomento. Kaya sa unang pagkakataon, paisuyo na ating panoorin yung ating video. Ako si Laura. 8 years na akong naglilingkod sa Bethel.
Galing ako sa nayon ng Dinington at may kakambal ako. Pareho kaming mahiyain. Grabe ang pagiging mahiyain namin. Halos hindi nga kami nakikipag-usap sa iba. Nakatulong ng malaki sa espiritualidad ko ang lola ko. Nung magkasakit siya at malapit ng mamatay, sabi niya, "Subukin mo si Jehovah at makikita mong mabuti siya. At ipangako mong gagawin mo ang lahat para mapaglingkuran siya." Malaki ang epekto nun sa akin. Naisip ko, pagkakataon ko na to. Mula nun, lumalabas ako kada Sabado. Di nagtagal na bautismohan ako. Dahil napakamahiyain ko, di ako makapagkomento sa pulong. Nahihirapan din ako makipag-usap sa mga kapatid. Pero okay naman ako sa ministeryo. Nung 5 years na akong RP, nakapag-asawa ako. Gagawin namin ang lahat para patuloy na makapaglingkod ng full-time. Gustong-gusto ko sa Bethel. At nakita kong kapag masaya ka sa ministeryo, magiging masaya ka rin sa Bethel. Kaya kung mahal mo ang pangangaral, talagang magugustuhan mo sa Bethel. Sa buong 8 years ko, sa laundry ang assignment ko. Dahil 40 lang kami, halos kakilala ko silang lahat. Madali rin kaming naging magkaka-close. Ipinaramdam nila sa akin na bahagi ako ng isang pamilya. Dito sa Bethel, yung oras at mga ginagawa ko, lahat yon para sa paglilingkod. At napakasarap nun sa pakiramdam. Kahit pagod ako maghapon, dahil ginawa ko ang lahat para kay Jehovah, ang saya-saya ko at wala nang makakapantay sa sayang yun. Okay, maraming salamat sa ating video, sa ating napanood. Ang tanong natin dyan mga kapatid, ayon sa video natin napanood, paano nakatulong kay Sister Lee ang pagsunod sa payo ng lola niya na gawin ang lahat para paglingkuran si Jehovah? Kay El tayo paisuyo sa bandang harapan. She keep attending on Saturdays, and then she get baptized. She's so shy to comment, but she's okay in the ministry. And then she work at Bessel, and she knows that if you're happy in the ministry, you're happy in Bessel. And that's it. Okay. Thank you, El. Thank you sa iyong maliwanag at tumpak na mga sagot doon sa tanong natin. Ngayon, mga kapatid, doon sa video natin, makita natin kung ano yung magandang halimbawa na pinakita ng kapatid. Mayroon pa ba kayong nakitang punto doon? Bueno, kung wala na, dadako tayo doon sa ating ikalawang bahagi na bagaman ang pagiging mahiyain, ito ay kumbaga hadlang sa ating ginagawa. Pero ganun pa man, ang kasulatan o ang Biblia ay nagpapakita ng iba't ibang mga personalidad na bagaman sila ay nagiging mahiyain, napagtagumpayan nila ang ganyang mga katangian. Halimbawa na lamang, si Moses. Ano bang naging pagtugon ni Moses? Paano niya pinakita na siya ay naging mahiyain? Diba? Sabi ni Moses, ano daw siya magsalita? Pilipit daw, bulol. Sabi niya, Jehovah, sino ako para palabasin ang bayan ng Israel sa Ehipto? Diba? Kinilala ni Moses sa talagang mahiyain siya. Mawala siyang lakas ng loob para sabihin ito kay Paraon. Sino pa? Kumusta naman ang propetang si Jeremias, mga kapatid? Ano ba ang pagtugon ni propeta Jeremias sa atas na pinagkatiwala ni Jehovah sa kanya? Anong sabi ni Jeremias? Ako ay isang bata. Di ba? So, bulol din ako. Hindi ako marunong magsalita. Hindi na sabi ng propetang ito. Sino pa? Nandiyan naman ang isa pa na si Timoteo. Ano naman ang sinabi ni Timoteo? Ang paalala sa kanya na huwag hamakin ang kanyang kabataan. Maging halimbawa siya sa pagsasalita. Sa diwa, huwag niya ikahiya yung iniatang sa kanya na ministeryo. Kaya maging halimbawa siya sa pagsasalita. So sa bagay na ito mga kapatid, makita natin na itong mga lingkod na ito ni Jehovah, katulad lang din naman natin. Pero napagtagumpayan nila ang pagiging
mahiyain. Hindi naman sila singkapal ng mukha na para bang ilang metro na kapal ng mukha. Kaya nawala iyon. May sikreto kaya sila? Mamaya malaman pa natin mga kapatid. Pero bago yan, paisuyo mga kapatid, nabasahin natin itong binanggit sa aklat ng Isaias 43, 1 at 2. Pabasa natin kay Sister Vasquez o kay Sister Centillas pala sa likuran, paisuyo. Ngayon ay ito ang sinabi ni Jehovah, ang iyong may lalang o Jacob, ang gumawa sa iyo o Israel. Huwag kang matakot dahil tinubos kita. Tinawag kita sa pangalan mo. Ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa tubig, kasama mo ako. At kapag tumawid ka sa mga ilog, hindi ka maaanod. Kapag lumakad ka sa apoy, hindi ka mapapaso. Hindi ka masusunog kahit bahagya. Salamat sa pagbabasa ng teksto. Ang tanong natin dyan mga kapatid, ayon sa teksto mismo, ano ang pangako ni Jehovah sa mga mananamba niya? Okay? Kay Brother Mihulio sa harap, paisuyo. Doon sa binasa ng teksto, binanggit doon na si Jehovah ang gumawa sa atin. Sa mga tuwid, papatnubayan, papalakasin tayo ni Jehovah, anumang kalagayan. At ganyan mismo ang ginawa niya doon sa tatlong mga karakter sa Bible. Lahat sila, sinabi nila, kasama nila si Jehovah. At sila, lahat, marami silang nagawa sa kanilang ministeryo, naging matagumpay sila sa tulong ni Jehovah. Ayan, salamat. Salamat sa komento. At ngayon mga kapatid, tutungo tayo sa ating ikalawang video. Alamin natin kung paano tinulungan ni Jehovah ang mga lingkod niya noon at sa panahon din natin sa ngayon. Alamin natin. At dito makakuha tayo ng magandang aral o punto na magamit din natin. Tulad ng pahayag kanina, ang pagiging mahiyain ay mapagtatagumbayan natin. Paisuyo sa ating ikalawang video ating panoorin at mamaya komento natin ulit, huwag tayong mahiya. Paisuyo po sa ating ikalawang video. Baka mahirapan ka na simula ng pakikipag-usap mo tungkol sa Biblia, lalo na sa taong hindi mo kilala. Bakit? Ang isang dahilan, may mga kapatid kasi tayo na likas na mahiyain o tahimik. Natutuwa tayong makasama ngayon si Sister Lorraine Jackson. Maraming taon nang nasa pantanging buong panahong paglilingkod si Sister Jackson at marami ng bansa ang dinalaw nila kasama ng kanyang asawang si Jeffrey. Sister Jackson, noong una mong matagpuan ang katotohanan sa Fiji, ng kabataan ka pa, ano ang nararamdaman mo noon kapag nangangaral ka? Brother Malenfant, ang totoo, napakamahiyain ko po. At nung unang ko pong malaman na gusto ni Jehovah na ipangaral natin ng mabuting balita sa iba, excited po talaga ako. Pero sa loob-loob ko, natatakot po talaga ako. Kasi alam ko po na kapag mangangaral, lalapitan ko at kakausapin ang mga taong hindi ko naman kakilala. At madalas nabibigla sila. Pero ang gusto ko lang naman po talagang gawin ay manahimik at maging mapag-isa. Sa tingin ko, marami mga kapatid ang makaka-relate sa nararamdaman mo. Ano ang nakatulong sa iyo para lubos na makibahagi sa ministeryo? Ang talagang nakatulong po sa akin ay yung pananalangin sa Diyos na Jehovah. Lagi ko pong ipinakikipag-usap kay Jehovah yung mga kahinaan ko. Gaya ng pagiging mahiyain ko, takot na makipag-usap sa mga hindi kakilala at yung kaba ko po kapag nakikipag-usap sa iba. Nahihirapan din po akong tandaan yung mga teksto na sasabihin ko. At kapag masungit po yung kausap ko, pinapanalangin ko po na maging kalmado. Nakapagpapatibay yon, Lorraine. Ikwento mo sa amin, ano yung ilang mga bagay na nagpapasaya sa iyo sa paglilingkod sa ministeryo? Ang nagpapasaya po sa akin ay yung mga bagay na nagagawa ko dahil sa tulong ni Jehovah. Halimbawa po, yung pakikipag-usap tungkol kay Jehovah at sa Biblia sa mga taong hindi ko naman kakilala. Pati na po yung tuwa na nakikita ko sa mukha ng mga kausap ko kapag nabasa at naintindihan nila yung teksto na binasa namin. At talagang nakakapagpasaya po yun sa akin. Kapag nagiging kaibigan ko po yung study ko,
at natutulungan sila sa kanilang mga problema, damang-dama ko po ang kapangyarihan at tulong ni Jehovah. Kaya sobra-sobra po ang pasasalamat ko sa Kanya. Napatibay kami sa mga sinabi mo, Sister Jackson. Ito ang huli kong tanong. Ano ang nararamdaman mo kapag nakikibahagi ka sa iba't ibang anyo ng ministeryo? Marami pa po akong dapat pasulungin, pero nagpapasalamat po ako kay Jehovah na may pagkakataon akong makibahagi sa iba't ibang anyo ng ministeryo. At dahil po dito, Brother Malinfant, natulungan ko po ang mga study ko na maging kaibigan din ng Diyos na Jehovah. At isa pong pribilehiyo para sa akin na maging kamanggagawa niya at lubos na magtiwala sa Kanya. Tingin ko po, Brother Malinfant, malaking tulong po ang ministeryo, lalo na sa isa na mahiyaing gaya ko. Kasi mas nakakapag-focus ako kay Jehovah, kay Jesus, at sa mga tao, at hindi na sa sarili kong limitasyon. Ang totoo po hanggang ngayon, tahimik at mahiyain pa rin po ako. At gaya ng alam ng mga kaibigan ko, minsan maganda ang araw ko, may mga panahon naman na gusto ko lang maging mapag-isa at manahimik. Pero dahil po sa ministeryo, nabawasan ang pagkamahiyain ko. At natulungan po ako nito na tanggapin ang iba pang uri ng paglilingkod. Kaya kumbinsido po ako na pwedeng maging masaya ang isa sa ministeryo kahit na napakamahiyain niya. Kailangan lang po niya na laging magtiwala sa Diyos na Jehovah at mag-focus sa Kanya. Maraming salamat, Sister Lorraine Jackson, sa ibinahagi mong nakakapagpatibay na karanasan. Laging nandyan si Jehovah para tulungan tayo, magtiwala lang tayo sa Kanya at gawin ang ating buong makakaya habang nakikibahagi sa gawaing pangangaral. Maraming salamat sa ating video. Ang tanong natin mga kapatid, ayon sa napanood natin, paano naramdaman ni Sister Jackson ang kapangyarihan at tulong ni Jehovah sa ministeryo niya? Kay Sister Josephine Paisuyo sa bandang harapan. Dahil sa sobrang mahihayin si Sister Jackson, nahirapan siya makipag-communicate sa mga taong di niya kilala pagdating sa ministeryo. Pero nanalangin siya kay Amang Jehovah, nagabayan siya ma-overcome ang pagkamahiyain niya at mga kahinaan niya. Lalo na kapag nakikipag-usap, minsan nakakalimutan niya mga teksto na gusto niyang i-share. At kapag masungit ang kausap, pinapanalangin niya na maging kalmado pati na din ang kaba niyang nararamdaman. Damang-dama niya ang kapangyarihan at tulong ni Amang Jehovah sa kanya at tunay na kapagpasaya sa kanya. Salamat po. Ikalawang tanong natin, paano makakatulong ang ministeryo sa isang mahiyain? Ang maraming mahiyain dito kay Sister Rose Libres muna Pasuyo. Sa ating ministeryo kasi alam natin na gusto ni Jehovah ipakipag-usap natin siya sa iba. Kaya mas focus tayo kay Jehovah kaysa sa mga limitasyon natin. Mababawasan din yung pagiging mahiyain natin dahil sa ministry, natitrain tayo ng pagsasalita at pakikipag-usap sa ibang tao kahit hindi natin sila kilala. Basta alalahanin lang natin na laging nandyan si Jehovah, basta magtiwala lang tayo sa Kanya at gawin yung lahat ng ating makakaya. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pangunguna sa talakayan, Brother Mata. Tayo naman po ngayon ay dadako na sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia sa loob ng 30 minuto, gamit ang aklat natin na lubusang magpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito ay papangunahan sa atin ni Brother Ezekiel Magpili kasama kanyang tagabasa na si Brother Andy Panganiban. Muli, magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid, sa mga Bible study namin at sa mga bisita. Tutuloy natin yung Kabanata 21 ng aklat na Lubusang Magpatotoo. Sisimulan natin to sa mga parapo 8 hanggang 13. At kasama na yung kahon na nagdala si Pablo ng mga abuloy. Tutulungan tayo ni Brother Andy Panganiban sa pagbabasa ng mga parapo. Pakisuyo, Brother Andy, sa 8 and 9. Pagkagaling sa Macedonia, nagpunta si Pablo sa Corinto. Matapos gumugol ng 3 buwan doon, nagplano siyang sumakay ng barko sa Cenchrea papuntang Syria. Mula sana sa Syria, pupunta siya ng Jerusalem para dalhin ang mga abuloy para sa mahihirap na kapatid doon.
Pero biglang nagbago ang plano ni Pablo. Dahil ayon sa Gawa 20 talata 3, nalaman niyang may pakana ang mga Hudyo laban sa kanya. Hindi nga katakatakang magkimkim ng galit ang mga Hudyo kay Pablo dahil para sa kanila, isa siyang apostata. Kailan lang ay nakumberte niya si Crispo, isang kilalang tao sa sinagoga sa Corinto. Sa isa namang pagkakataon, nagsampa ng reklamo ang mga Hudyo sa Corinto laban kay Pablo sa harap ni Galyo, ang prokonsul ng Akaya. Pero ibinasura ni Galyo ang kaso, isang desisyong labis na ikinagalit ng mga kaaway ni Pablo. Malamang na natunugan ng mga Hudyo sa Corinto na sasakay ng barko si Pablo sa Cencrea, kaya nagplano silang tambangan siya roon. Ano kaya ang gagawin ni Pablo? Okay, salamat no. Ang topic natin, may pakana laban sa kanya. Dumako tayo sa unang tanong, sagutin natin ng direkta muna ito. Sa letter A, bakit biglang nagbago ang plano ni Pablo na pumunta sa Syria? Okay. Sister Michelle Umali. Sa ulat ng Gawa, Kabanata 20, verse 3, nalaman ni Pablo na may pakana yung mga Hudyo laban sa kanya. Ayun, may pakana sa kanya eh. Okay. Sa tanong pa tayo, bakit ba pupunta si Pablo sa Syria? Ano ba yung magiging pakay niya doon? Syria ba talaga yung punta niya at bakit doon siya pupunta? Si Brother Renz, Somali. Kumbaga yung trip niya, connecting trip, yung Syria, mula kasi sana sa Syria, pupunta siya ng Jerusalem. Ang pakay niya, magdala ng abuloy dun sa mga may hirap na kapatid doon. Ayan, yun ang pakay niya. No? May stopover muna siya sa Syria no? Bago siya didiretso ng Jerusalem. Gaya nung nabasa na, pagkagaling sa Macedonia, nagpunta si Pablo sa Corinto. Gaya nung mga natalakay na natin, ilan yung sinulat ni Apostol Pablo sa Corinto? Kung natatandaan niyo pa yung natalakay natin nung mga ilang meeting natin. At si Brother Renzo Mali ang sumagot nito eh. Asuyo. Ayan, si Brother Umali. Sa tinalakay natin sa nakaraang kahon, 3. Pero dun sa talababa, pang-4 na yung Roma. Ayan, 4 yung sinulat niya nung nasa Corinto, si Apostol Pablo. Okay, dumako tayo dito sa tanong sa B. Bakit kaya may kinikimkim na galit ang mga Hudyo laban kay Pablo? May dalawang dahilan dyan eh, baka hindi lang yun yung dahilan. Ano yung kinikimkim nilang galit? Kaya gusto nilang to si Apostol Pablo mawala. Sige, Brother Junel? Bago pa man naging isang Kristiyano itong si Apostol Pablo, so siya ay dati na kumbaga kinikilala kasi siyang Pariseo. At hindi lang siya basta isang Pariseo, kumbaga siya din ay prominente doon dahil siya ay nakapag-aral at siya ay naging estudyante ng sikat noon na rabbi na si Gamaliel. Kaya natural lamang na talagang sobrang magkikimkim yung mga Hudyo. Ayan. Ano ba yung turing sa kanya ng mga Hudyo noon? Kasi Hudyo rin to eh. Hudyo rin si Apostol Pablo. Na ano turing sa kanya? Si Brother Bong Libres. Inisip nila na siya ay apostata na. Ayun. Umalis siya sa pagiging Hudyo, no? Si Apostol Pablo. Naging Kristiyano siya, na-convert siya sa Kristiyano. Okay? Ano pa yung mga dahilan kung bakit na galit itong mga Hudyo na ito kay Apostol Pablo? Dahil iniisip nila apostata siya, ano ba yung ginawa niya kung lalo nag-init sa galit itong mga Hudyo na ito? Sige pa, si Brother Barce, sa harap. Isa ba talagang galit na galit itong mga Hudyo? Kasi mayroong isang taong kilala. Ito ay may mataas na posisyon. Ito ay si Crispo. Ay nakumberti ni Pablo na maging isang Kristiyano. Kaya doon nagalit na galit ang mga Hudyo. Ayun, at hindi lang itong mga si Crispo, kundi marami o isang bayan niya na kumbinsi pa ito na maging lingkod ni Jehovah. Ayun. Una si Crispo, meron pa isa. Kaya lalong nag-init ang galit ito si Brother Henry Flores. Pasuyo po.
Dahil sa pangyayaring yun, nagsampa sila laban kay Pablo. Dinala nilang kaso kay proconsul ng Gallio, isang proconsul ng Akaya. Pero ang nangyari, ibinasura lang yung kanilang kasong ito. Hindi pinansin ng proconsul. Kaya lalo sila nagalit. Ayun, sa dalawang pagkakataon, yun, talagang galit na galit sila. Kaya nung nalaman nila na si Pablo pupunta na Syria, ano ngayon yung talagang balak nila si Brother Calzo po? Gusto kong komentuhan kanina yung apostatano kasi ang dating religion ni Pablo ay Judaismo. Hudyo rin siya pero ang religion niya Judaismo. Ngayon, naging Kristiyano siya. Kaya yun, apostata sa kanila yun Samantalang Judaismo, apostata na yan noong pang-una. No? So, yun ang kinagalit nila. Akala nila, apostata siya. Nasa tunay na religion na siya. Nung siya naging Kristiyano, yun ang tunay na religion noon. Yun lang gusto ko muna komento. Ayan, salamat na si Brother Roy. Salamat po sa pagdidiin noon. Pagka tumuloy si Pablo doon sa Syria, delikado siya. Kasi may nakaambang sa kanya doon, may death threat siya doon, pwede siyang patayin. Hindi lang yun, yung salapi na dala niya, pwede rin yung nakawin Kaya binabuti na lang ng apostol na ito na huwag nang tumuloy, mag-iba na siya ng ruta. Ayan, may nakalaan na ambush. Aambusin si Apostol Pablo doon, kaya natunugan niya ito. Kaya nag-iba siya ng daan. Okay, bago natin pagpatuloy sa GIS, talakayin natin itong tanong. Nagdala si Pablo ng mga abuloy, pababasa natin kay Brother Andy ito. Pasuyo. Ilang taon makalipas ang Pentecostes 33 CE, dumanas ng tagutom, pag-uusig at pangaagaw sa mga pag-aari ang mga Kristiyano sa Jerusalem. Dahil dito, ang ilan sa kanila ay naghirap. Kaya noong mga 49 CE, nang sabihin kay Pablo ng matatanda sa Jerusalem na itoon ang pangangaral sa mga hintil, hinimok nila siya na laging isaisip ang mahihirap. At ginawa nga ito ni Pablo nang pangasiwaan niya ang paglikom ng mga abuloy mula sa mga kongregasyon. Noong 55 CE, sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, "Pwede ninyong sundin ang tagubiling ibinigay ko sa mga kongregasyon sa Galacia. Sa unang araw ng bawat linggo, bawat isa sa inyo ay magbukod ng abuloy ayon sa kanyang kakayahan para hindi na ninyo gawin ang paglikom pagdating ko. Pagdating ko diyan, isusugo ko ang mga lalaking inaprubahan ninyo sa inyong mga liham para magdala sa Jerusalem ng inyong kusang loob na abuloy." Di nagtagal, pagkaraan nito, nang isulat ni Pablo ang kanyang ikalawang liham sa mga taga-Korinto, hinimok niya sila na ihanda ang kanilang regalo at binanggit niya na nagbibigay rin ng kontribusyon ang mga taga-Macedonia. Kaya noong 56 CE, ang mga kinatawan ng iba't ibang kongregasyon ay nakipagkita kay Pablo para ibigay ang nalikom na kontribusyon. Palibhasa ay may kasamang 8 lalaki si Pablo, mas naging panatag ang kanyang paglalakbay at naiwasan ding mapagsuspetsahan siya ng maling paggamit sa mga kontribusyon. Ang pagdadala ng mga abuloy ang pangunahing layunin ni Pablo sa pagpunta sa Jerusalem. Nang maglaon, sinabi ni Pablo kay Gobernador Felix, "Pagkalipas ng maraming taon, dumating ako para magdala ng mga kaloob, hudyok ng awa sa aking bansa at para maghandog." Ayan, salamat sa pagbasa nitong kahon. Doon sa tanong tayo, bakit ba nagdala si Pablo ng mga abuloy? Ano ba nangyari doon sa lugar na yon, doon pupuntahan niya sa Jerusalem? Sister Linda Masangkay. Danas nga po sila ng gutom, ganun din po yung pag-uusig, at yung mga pag-aari po nila ay kinuha. Kaya kailangan po talaga nila ng tulong. At yun po yung dahilan kung bakit pupunta sa kanila si Pablo. Ayan, say no? Nung 49 CE, dito ba nagsimula talaga yung pangangaral sa mga hintil? Sangayon dyan sa ulat. Sino yung nagtagubilin kay Apostol Pablo na sino ba itong mga hintil nung kapanahunan nila? Ayan. At doon sinimula ipangaral yun ng 49 CE, no?
Si Brother Luis Ro, Jean Suyo. Yung mga hintil, yung mga hindi Hudyo, kagaya natin. Ayan. Nalinaw na yun. No? Kaya tinagubili na si Apostol Pablo na doon na pangaralan niya na yung mga hintil naman. No? Paano ba ginawa ni Apostol Pablo yun? Pag-encourage dun sa mga kapatid, may kinalaman sa abuloy. Pwede niyo banggitin yung teksto. Ano yung paghimok ni Apostol Pablo dito? Yes, Sister Umali? Sa unang Korinto 16 verse 2, tinagubilinan nga niya sila na pwede na silang magbukod ng abuloy sa araw ng bawat linggo ayon sa kanilang kakayahan para hindi na nila ito gawin sa paglikong pagdating niya. Eh, no, ang ganda nung sa loobin no, ni Apostol Pablo, malayo pa lang, tinagubilinan niya na mag-ano na ng abuloy para doon sa mga kapatid sa Jerusalem. No? Kung titignan niyo ikalawang Korinto 8 hanggang kabanata 9:15, bakit masasabi natin na itong mga taga-Macedonia talagang nagbigay ng mga donasyon, bagamat nakikita natin yung kalagayan nila? Ano yung napakagandang katangian ng mga kapatid sa Macedonia? Brother Roy? Yung mga taga-Macedonia, ano sila hindi lang sila taga-Maced lang Talagang naging mapagpatuloy sila, handa silang tumulong, at mahal din nila mga kapatid doon sa Jerusalem. Kaya talagang pati ulan na inihanda yung kanilang mga abuloy, contribution nila, para pagdating ni Pablo, ibibigay na lang nila. Ayun, isa yun. Ano pa yung napansin nyo doon, si Brother Umali? Ang ganda ng katangian nila Chapter 8, verse 2, masayang-masaya pa rin sila at napakabukas palad. Okay, ano pa? Yung napansin nyo doon? Si Brother Jeric Nuestro. Sa panahon na yun, dumaranas din sila ng matitinding pagsubok. Pero tumutulong pa rin sila. Ayun, mahirap. Si Brother Luis Ro. Doon sa 3, yung ibinigay nila, higit pa doon sa kaya nila. Tapos doon sa 4, binanggit, sila pa yung nakikiusap, baka pwede po kami na tumulong sa mga kapatid. Kaya napakaganda talaga nung salubin nila. Okay. Linaw, no? Mahirap din sila. Kumbaga mas mahirap pa sila doon sa pagbibigyan nila, pero sila bukas palad itong mga kapatid natin sa Macedonia. Para hindi paghinalaan si Apostol Pablo sa pagdadala ng abuloy, ano yung ginawa niya? Para hindi magsuspecha may mga dala siyang abuloy, mayroong kasama itong mga salapi. Okay, Brother Easy. Meron siya mga kasamang mga lalaki, 8 sila. Yung mga lalaki na yun, para nagsisilbing auditor, nagsisilbing witness, na para makita na talagang yung salapi o yung donasyon makakarating sa tamang paroroonan. Ayan, okay, Brother Luis Ro. Dagdag doon sa unang Korinto 16:3, isusugo ko ang mga lalaking inaprubahan nyo. So sila mismo yung nag-appoint kung sino yung magdadala ng mga abuloy nila sa Jerusalem. Ayan. Wala, para makikita natin transparent talaga, no? Para hindi magsuspecha na gagalawin yung pondo. Kumbaga yung abuloy na makarating sana talaga doon sa Jerusalem, no? Okay, malinaw na yung punto, no? Dito na tayo sa kabanata, para po Gis. Pasuyo sa pagbabasa, Brother Andy. Para makaiwas sa panganib at para maingatan ang dalang abuloy, hindi na tumuloy si Pablo sa Sencrea at bumalik na lang sa Macedonia. Mapanganib din ang paglalakbay sa daan, laging may nakaabang na mga magnanakaw at hindi rin ligtas ang mga bahay tuluyan. Pero minabuti pa ni Pablo na suungin ang panganib sa daan kaysa harapin ang nakaabang sa kanya sa Sencrea. Buti na lang at hindi siya nag-iisa. Kasama niya naglalakbay noon sina Aristarco, Gayo, Segundo, Sopatro, Timoteo, Tikiko, at Trofimo. Ayan, maraming salamat, no?
Gaya nung nakomento kanina ni Brother Roy, para hindi manganib yung buhay, hindi na siya tumuloy. Kaya ang tanong sa 10, masasabi bang duwag si Pablo dahil hindi siya tumuloy sa Cenchrea? Ipaliwanag. Sister Maglangit, pasuyo po. Hindi naman po mako-consider na duwag siya kasi ginawa niya yon para makiiwas lang po siya dun sa panganib at binigyan din niya ng protection yung dala niyang abuloy para maingatan. Kasi kung tutuloy nga po siya dun sa Cenchrea, so possible na manganib yung habang nasa daan siya, pwedeng may mga nakaabang kasi ng mga magnanakaw doon. So binigyan niya ng protection yung dala niyang abuloy na galing sa mga kapatid. At ganoon din naman, hindi rin ligtas yung bahay na tutuluyan niya. Ayan. Paano masasabi natin may lakas na loob si Pablo? Ayan. Sino ba yung pwede makatulong sa kanya? Si Brother Iganya, Asuyo. Marahil iniisip ni Pablo yung mismong sinabi ni Jesus na huwag ilagay si Jehovah sa pagsubok. Hindi naging pangahas si Pablo na inisip niya na lingkod naman siya ni Jehovah, so pwedeng gumawa si Jehovah ng isang himala para maging ligtas siya. Bukod kasi dun sa abuloy, may mga kasama si Pablo at mas mahalaga yung buhay nila kaysa dun sa kanilang dalang abuloy. Kaya dito, ipinakita ni Pablo yung makadiyos na karunungan at katinoan ng pag-iisip at hindi ito senyales ng karuwagan. Ayan, maraming salamat. No? Sino ba yung mga nakasama ni Pablo? Marami binanggit dito, banggitin na lahat. Si Sister Ciares, Lara. Kasama niya nga po naglakbay noon sina Aristarco, Gayo, Segundo, Sopatro, Timoteo, Tikiko, at Trofimo po. Ayan, may kasama siya. Ibig sabihin, may kakwentuhan siya habang nagpapatibayan sila habang papunta sila doon. No? Malinaw na yung punto. Dito tayo sa para po 11, pasuyo. Gaya ni Pablo, nag-iingat din ang mga Kristiyano sa ngayon kapag nasa ministeryo. Sa ilang lugar, grupo-grupo o dala-dalawa sila nagpupunta sa teritoryo sa halip na maglakbay ng nag-iisa. Kumusta naman kapag may pag-uusig? Alam ng mga Kristiyano na mangyayari ang pag-uusig. Pero hindi naman nila kusang isinasapanganib ang kanilang sarili. Tingnan ang halimbawa ni Jesus. May pagkakataong nagtago si Jesus at lumabas sa templo nang makita niyang babatuhin siya ng mga mananalansang sa Jerusalem. Di nagtagal, tinangka ng mga Hudyo na patayin siya. Kaya sinabi ng ulat, patago nang naglakbay si Jesus para hindi siya makita ng mga Hudyo. Umalis siya roon papunta sa isang lugar malapit sa ilang. Sinikap ni Jesus na protektahan ang kanyang sarili, lalo't hindi naman ito salungat sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Ganyan din ang ginagawa ng mga Kristiyano sa ngayon. Salamat muli sa pagbasa para po 11. Tanong tayo, unang bahagi ng tanong, paano nag-iingat ang mga Kristiyano sa ngayon? Sa ngayon, Sister Ampi po, also. Sa ilang lugar, grupo-grupo sila, dala-dalawa, at hindi lang sila mag-isa. Ganyan din sa pag-uusig. Iniingatan nilang mag-uusig. Ayan, parisan natin, no, mga kapatid, no? Yung ginawa. Okay? Sa kalugtong na tanong, at anong halimbawa ang pinakita ni Jesus may kinalaman dito? Ay may parisan pala tayo ng halimbawa eh. Dalawang pagkakataon, ano ba yung parisan na ginawa ng ating Panginoon Jesus? Magbigay ng una, si Brother Odi Belmonte. Yung una po, ipinakita po ni Jesus yung halimbawa ng pag-iingat sa sarili niya nang magtago siya at umalis sa templo upang hindi po patayin ng mga Hudyo. Ayan. Yun ang una. Ano yung isa pa? Sister Di Macali. Sa gilid po. Ito nga po yung pagkakataon nung tinangkang mang Hudyo na patayin siya. Sabi po dito, patagunang naglakbay si Jesus para hindi po siya makita ng mga Hudyo. At umalis siya roon papunta sa isang lugar malapit sa ilang. Kaya sinika po ni Jesus na protektahan yung sarili niya. Yamang hindi naman po ito salungat sa kalooban ng Diyos. Salamat. Sino gustong bumasa ng Mateo 10:16? Si Maybelline? Isinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo.
Kaya maging maingat kayong gaya ng ahas, pero walang muwang na gaya ng kalapate. Okay? Paano natin ikakapit ito sa ministeryo? Brother Jean Luis to. Nagiging maingat tayo. Hindi tayo basta-basta nangangaral. Kung nakikita natin may panganib, edi sa ibang pagkakataon natin ginagawa yon. Kahit sa public witnessing, using yung cart display, kapag nakita natin na delikado ang lugar, eh, nililipat natin. Sa house to house, gaya na nabanggit na, lagi tayong by pair o mas marami pa nga para lalo na kapag medyo pinupuntahan natin mga depressed area. Kahit na sabihin natin, mas mabilis sana natin magagawa yun kung solo-solo tayo, hindi natin ginagawa yun. Pupunta rin tayo sa oras na kung saan tingin natin ay medyo safe yung pupuntahan natin. At kung delikado na, inire-reschedule na lang natin. Ang punto, gaya naman sinabi ng Panginoong Sus, mag-ingat tayo kapag nagsasagawa tayo ng pangaral. Ayan, yung grupo-grupo. Kaya meron tayong mga kapatid na nag-seldom work. Grupo rin sila. Na? Okay, malinaw na yung punto. No? Dito na tayo sa dalawang huling parapo, 12 at 13. Masayang-masaya sila. Si Pablo at ang mga kasama niya ay lumibot sa Macedonia at saka sila naghiwa-hiwalay. Lumilitaw na nagkasama-sama silang muli sa Troas. Sinasabi ng ulat, nagkita-kita kami sa Troas makalipas ang 5 araw. Dito binuhay muli ang kabataang lalaking si Eutico, gaya ng isinalaysay sa pasimula ng kabanatang ito. Tiyak na tuwang-tuwa ang mga kapatid nang makita nilang nabuhay muli ang kanilang kasamang si Eutico. Gaya ng sinasabi ng ulat, masayang-masaya sila. Siyempre pa, wala nang gayong mga himala sa ngayon. Pero dahil sa salig Bibliyang pag-asa na pagkabuhay muli, masaya pa rin ang mga namamatayan ng mahal sa buhay. Pansinin, palibhasa ay di perpekto na matay ulit si Eutico ng maglaon. Pero ang mga bubuhaying muli sa bagong sanlibutan ng Diyos ay may pag-asang mabuhay ng walang hanggan. At ang mga bubuhaying muli naman para makasama ni Jesus sa paghahari sa langit ay bibigyan ng immortalidad. Ang mga Kristiyano sa ngayon, pinahiran man o ibang mga tupa, ay may mabuting dahilan para maging masayang-masaya. Okay, maraming salamat, Brother Andy Panganiban, sa pagtulong sa amin sa mahusay na pagbasa. 12:13 sa A. Ano ang nadama ng kongregasyon ng buhayin muli si Eutico? Okay, isang Bible study natin, kapatid Maybelline. Ayon po sa Gawa 20 verse 12, tuwang-tuwa po ang mga kapatid nang makita nilang nabuhay muli ang kanilang kasamang si Eutico. Ayan. Okay, nakita niyo yung footnote dyan, no? Yung lumilitaw na nagkasama-sama silang muli sa Troas. Sino yung tinutukoy dyan na nagkasama-sama silang muli? Kung nakita niyo yung reference dyan. Sino gusto magkomento nun sa footnote? Si Brother Luis Lo, Jean? Nakita rin dito yung patunay na si Lucas, minamahal nating doktor, ay kasama ni Pablo, majority doon sa kanyang missionary tour. Kasi binanggit doon sa 6 ay na at nagkita-kita kami sa Troas. Kaya makita natin dito na may mga pagkakataon na iniwan si Lucas, pero pinakita doon na muli siyang nag-rejoin sa kanila, kaya nagkasama-sama muli sila. Ayan, kasi ang sumulat ng gawa, si Lucas, no? Kaya nagkasama-sama silang muli ni Apostol Pablo. Okay? Isa pang tanong, sa B, maganda itong tanong na to, salig Biblia, no? Anong salig Bibliang pag-asa ang nagbibigay kaaliwan sa mga namamatayan ng mahal sa buhay sa ngayon? Pwede tayo magbanggit ng Bible verse kasama doon sa tanong na yon. Brother Mihulio, Rizal, Sarah. Basta natin dyan sa Juan 5:28-29, yung mabubuhay muli yung mga namatay nating mga mahal sa buhay.
Ngayon, sa ngayon, wala tayong himala no, na mayroong Apostol Pablo na pag may namatay, bubuhayin muli yung isa. Wala nang ganon. Pero ang meron tayo ngayon, pag-asa. Ayun. Kasi minsan, kung pag wala kang pag-asa, ay siyempre, katulad ng sanlibutan, dahil wala silang pag-asa, pag namamatayan sila, gusto na rin nilang mamatay. Pero yung mga Kristiyanong saksi, ay hindi gano'n. Kasi taglay natin yung pag-asa. At kahit na minsan, dahil sa ating minister, baka mayroong ilan ay mapahamak ang buhay dahil sa paggawa nito, ay mayroon tayong pag-asa na sila ay buhayin muli ni Jehovah sa malapit na hinaharap. Yun ang hindi pwedeng makuha sa atin, yung pag-asa. Ano pa yung binabanggit na mga teksto dyan? Sister Ampi Calso. Yung nasa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang lugar ng Diyos, buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo. Ayan. Yung tekstong yan, gamit na gamit natin yan. No? Kaya yung mga naniniwala na pagka namatay, meron daw pinupuntahang iba. Pero pagka nabasa to, bayad na yung kasalanan ng isang tao kapag namatay siya. Okay. Ano pa? Ano yung pag-asa? Dalawang pag-asa binabanggit diyan. Ano yung dalawang pag-asa na binabanggit diyan? Pag-asa sa pagkabuhay muli. Saan yung dalawang iyan? Sige, Brother Barce, sa harap. Maganda itong dalawang pag-asa to. Doon sa mga tao, yung bang halimbawa, yung hindi matuwid, mayroon siyang pagkabuhay muli, at ganoon yung mga matuwid, talagang sila ay mabubuhay magpakailanman. Itong hindi matuwid, maganda kasi ito sa kanila Kasi, mayroon silang pag-asa mabuhay pakailanman, pero tuturuan pa sila muli sa tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan. Kaya pinahiran man o ibang mga tupa, may pag-asa ng pagkabuhay muli. No? Sino ba ibibigyan ng immortalidad? Si Brother Calso. Noong unang siglo kasi, ang pag-asa ng karamihang mga namatay noon na mga tagasunod ni Jesus ay sa langit. Katulad ni Eutico, namatay yan. At kung siya namatay pa rin, binuhay man siya, pero namatay ulit. Pero kung siya bubuhay muli, sa langit siya. Kasi namatay siya noong unang siglo. Ngayon naman, itong John 10:16, sabi niya, meron ako ibang tupa na hindi kasama sa kulungang ito. Yung kulungang ito, yung 144 hindi kasama yan. So, itong 10:16, ang pag-asa nila ay buhay na walang hanggan sa parehong lupa. Pero parehong mararamdaman ang mga na masayang-masaya siyempre sila sa pag-sila buhay muli. Yan. Kaya yung pag-asa natin talagang hindi mawawala ito. Pag-asa natin na mabuhay, magpilalo na tayo ng mga ibang tupa, pag-asa natin ay paraisong lupa. At yung mga pinahira naman, ang pag-asa nila ay sa langit. Na? Okay, maraming salamat sa inyo mga kapatid, sa mga mahuhusay inyong mga komento. Paumanhin po sa hindi natawag. Balik na po tayo sa chairman. Marami pong salamat, Brother Magpili, pati na rin sa inyong tagabasa sa panguna sa talakayan ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Kaya talagang nakinabang tayo mga kapatid sa inilaan na espiritual na pagkain na ito ng ating Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng ating tapat at matalinong mga alipin mula dito sa dalawang aklat ng awit 138 at 139. Nawa yung mga napakinggan natin na mga aral mula dito sa tatlong seksyon na ito ng ating pulong ay maging kapakipakinabang para sa atin at may kapit natin ito sa ating buhay o kaya sa ating pagmiministeryo. Maaari natin tularan yung mga inihandang presentasyon ng ating mga mahuhusay na estudyante ngayong gabi at subukan natin ito i-apply o gamitin natin ito sa ating pagmiministeryo sa mga sumusunod na araw. Kaya bilang pagtatapos ng ating pulong sa gabing ito, atin nga pong sarhan sa pamamagitan ng pag-awit ng papuri sa ating Diyos na Jehovah sa song number 151. Tatawag siya. Ito ay halaw sa Job 14 verse 13 hanggang 15. Kung tayo po ay nasa kalagayan, tayo po ay tumayo, sabayan po natin ang himig ng musika.